Do, ang walay aldo, wala yung tao. Ayun. Correct. Hindi magayon yung gakuan, gawin yung mapagkaon direct. Hey! Magayon siya, may sakit na kaya mong tiin. Ate, asa kay kagikan? Tarragona. Ha? Tarragona. Gusto ko siya. Ay, naku, yun ako pinulat. Uy, na pala. Wala, wala. Walay na pala. Wala na pala. Marcos. Tamad na. Gutom, naku. Sige ka. Pero daghan mo, marami kayo. Marami po. 89. 89 sa Tarragona. Tarragona. May service. May libre pagkain. Meron, pero agahan lang. Almusal lang. Opo. Puta. Almusal lang yung libre. Tanghalian. Pero ang sabi, pag tanghalian daw yung ano, Yung paklans. Oo, paklans. Pero kinain na ng umaga. Kinain namin umaga. Gutom na eh. Lista ni BBM para lang mag-attend sa kanilang rally. Ibinahagi niya rin ang kopya ng isang memo kung saan inuutusan ng mga detailed PNP personnel na magsuot ng sibilyan na may touch of red. Oo, kasi naging release na sila doon. So we do not know whether or not they would like to attend or not. They were not, their opinion was not secured whether or not they would like to attend. Dahil sa pulis sila, napilitan sila umattend. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Wag lang hit ha. I-bell all nyo ho para lagi kayo may notification. Kasi marami ho nagre-reklamo na hindi sila kakatanggap ng video. Ito ho yung pagkakataon nyo. I-bell nyo all. Ano ba Kuya Goods? I-bell all nyo para everyday, umaga, hapon, meron kayong updated notification. Ito na nga. Ano ang meron? Bakit nyo kinulong? Anak ng tipaklong no, sa kagustuhan nila na hindi umalis sa mga tao at nakuha na yung 500. O dahil nagugutom na yung mga tao, pinaghintay nyo na napakatagal dyan sa rally sa Davao. Aba. Mantakin nyo, ikulong nyo yung mga tao. Kaya pala galit na galit sa inyo, yung mga taga-Davao. Dahil walang hustisya yung ginawa nyo, sabi ni Aling Ledesma rito. Ugali nyo talaga yun? O sino yung organizer nito? Dapat natin makilala. Bakit kinulong yung mga tao para lang hindi mag-alisan? At para mapakita na napakarami nila. Mamaya, meron akong video yung papakita sa inyo. Maski kapulisan, pinagsuot ng anin. Balita ito. Kayo ho, tutukan nyo ito. Balita ito, maski pulis. Huwag daw bigyan ng kulay. Iba ho yung kulay ng uniform nyo sa kulay na pula. Dahil sa kagustuhan nyo, may nagreklamo. Hindi lang makapagsalita dahil baka daw mag-pension, mawalan siya ng pension agad-agad. Oo, grabe, no? Ito na, simulan natin. BBM kinulong, at ginutom ang taga Davao. Ito title ito. Tignan natin kung ano yung pag-uusap dito. Papakita ko yung title. Medyo ano pa nga yung spelling eh. Pero okay lang yan. Goods yan. Ayun, masahin nyo BBM kinulong at ginutom ang taga Davao sa rally. Davaoen nyo nagpatunay. Ito na yung natin bibigyan natin ng reaksyon nito. Pasok mo. Viral ang video na ito na kung saan tila sila ay ikinulong hanggat hindi dumadating si BBM. Ayon sa translation, dahil ang kanilang dialect ay Bisaya. Ang sabi sa video ay yung iba ay lalabas para bumili ng tubig dahil uhaw at gutom na. Nag-umpisa daw kasi ang pagtitipon ng 11:30 a.m. pero umabot na ng 4:30 p.m. Wala daw libreng tubig o pagkain. Ngunit ano nga ba talaga ang nilalaman ng video na ito? Alamin natin ang tunay na kaganapan sa buong video. Tumutok lang. Ayon naman sa post at translation ni Coco Locoy, ikinulong hanggat di dumadating si Bongbong. Sa atin ng mga limited edition ang Bisaya. Translated caption, translated by ChatGPT. So hindi pwedeng lumabas kasi daw hindi pa dumarating si BBM. Kaya nilock ang gate. Yung iba sana ay lalabas para bumili ng tubig.
dahil uhaw at gutom na. Nagumpisa ang pagtitipon. 11:30 nagpatawag kayo. Hindi kayo nagprepara ng tubig at pagkain ng mga pinatawag nyo. Ang hinanda nyo lang yung pambayad di umano na sinasabi ng isang nagpatunay dito. 500, ginawang 400. Tapos magkakasakit dahil sa gutom at uhaw. Wala rin. Diba? Grabe, no? Kasi hindi natin masisisi ng ating kababayan, na dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng kahit papano. Meron nag-comment sa atin, mga bus, marami hong bus daw ang inarkila. Yung kahit napakaraming arkila yun yan, taga Davao na ho ang nagsalita. Diba? Kukunin lang namin yung 500. At tapos na ang usapan. Ganun lang. Meron nga nagsalita dyan, medyo malayo, no? Sabi niya, kung 5,000 yan, Kuya Goods, papasok ako dyan. Pupunta ako dyan, kukunin ko yung 5,000. Hindi, 500 lang daw eh. Wag na lang. Nakakatawa, no? 500, tapos gugutumin, uuhawin, ikukulong ka pa. Ganto katindi, ha? Tuloy. Ng 11:30 a.m. Pero umabot na ng 4:50 p.m. Walang libreng tubig o pagkain. Kawawa naman ang mga matatanda. Naipit talaga. Pero sige, kita-kits na lang sa dulo ng ballpen. Hindi pa nga kayo nananalo, pero nagmamando na sa mga tao. Wow! By BBM. Wala kang awa sa mga tao. Wala kang konsensya. Mayaman ka na, pero ang dami ng tao. Bakit hindi mo man lang ma-afford kahit pang tanghalian o tubig? May mga naipit, may nasugatan, at dumug pa. OMG. Translated ChatGPT. Babae 1. Ano ba to? Ikinukulong na nila ang mga tao dito. Ayaw nang palabasin. Nauuhaw. Gutom na. Ayaw nang palabasin ng mga tao. Lalabas lang kami kasi bibili ng tubig. Kasi daw darating pa si BBM. Kalokohan. Sisigaw na tayong Duterte. Pasalamat lang sila kasi andito ang Aldo. Kung walang Aldo, walang tao. Babae to. Correct. Hindi kayo maawa. Walang pagkain dito. Dahil daw may Aldo. Ibig sabihin, yun sinusuportahan na yung Aldo. Kung walang Aldo, hindi sila sisipot. Sino kaya nagbayad dito? Di umano. Si Aldo ba? Talagang suportado na si Aldo. Tuloy. Hoy, palabasin nyo kami. Maniwala ka, sir. Dumog na ang paa ko. Palabasin nyo na kami. Person 2. Alis dyan. Meron akong ibang reels. Hi guys. Person 3. Ako lang ang makakalabas dito. Person 4. Hoy, palabasin nyo na kami. Sige na. Hindi ba kayo naawa? Gutom na talaga. Person 5. Hindi kami palalabasin guys. Person 6. 1,000 viewers na tayo guys. Original caption. Narito ang full video ng kaganapan sa rally ni BBM sa Davao. Panoorin natin ang buong video. Ang naman hindi pang preso naman ng mga tao dere. Di na pagawson, di pang uhaw na, di pang gutom na. Di nila pagawson ng tao. Mugawas na kay magpalit ng tubig ug pagkaon di pagawson. Kay tungod na gid daw maabotay to si BBM kabuang ba. Sa taon na tayo. Correct. Isa kita ka Duterte. Correct. Salamat lang sila kay nasi Aldo. Pag walay Aldo, wala yung tao. Correct. Hindi magayon yung gakuan, gawin yung mga pagkaon direct. Hey! Bagay siya may sakit na kaya mong tiin. Hindi naman PWD. Magubaw pa para mo doon kasi. Nagtuho na kong tiin. Pag-ausan namin. Awabi. Okay, pang reels. Hi guys. Sabi kaya ako. Ako rin makagawa sa amin. Uy, pagawas na niya. Maybe manuoy. Gutom na gud kayo. Uhaw ka jud.
Ilang mga kuan guys, kini pag-ausong guys. Hi 1,000 viewers guys, 1,000 viewers na ta guys. Grabe, no? Nag-live si ate, 1,000 viewers ang nanonood. Nakinulong sila. Ah. Yung Aldo pala, may t-shirt na Aldo eh. Hindi ko kilala kasi yung Aldo na yan. Tsaka, oo. Bakit naman pinayagan din ng organizer na maging ganyan? Isinarado yung mga tao. Hindi pinalabas, nagkagutom-gutom. Bakit hindi nyo naman pinakain? Ano ba naisipan nyo? Hindi naman mga hayop yan. Para ganyan ninyo. Anak ng bugi naman ho kayo. Ganyan ho ba ang pinapakita nyo sa mga constituent nyo? Aba, aabutin to ng milyong views, mga kasama. Pag ito napanood nyo, baka gusto nyo i-share. Share nyo para malaman kung ano yung talagang totoong kulay. Diba? Mamaya nga, magsasalita na ho yung ginutom dito. Tuloy natin to. Inaabot ng ilang oras, tignan natin kung ano yung mensahe rito. May na-interview dito si Pambansang Loyal. Gusto natin marinig yung kanyang opinion at reaction dahil isa sa nagutom eh. Oo, kaya kayo mga kasama, liwanagin nyo kung aatin kayo ng mga raling-raling ganyan. Huwag ho kayo magpapabudol. Una, nabudol na kayo. Nabudol na tayo. Ngayon, ito, nagpabutol na naman kayo. Gutom ang inabot nyo. Tapos, pinangakuan kayo ng 500, binigay sa inyo 400. Sige, marimar na. Grabe. Ito, yung ginutom na sumama. Ate, asa kay kagikan? Tarragona. Ha? Tarragona. Gusto ko siya. Ay, naku, yun ako ulat. Uway na pala. Wala. Walay na pala. Wala na pala. Marcos. Dapat na. Gutom, naku. Hindi ko. Pero daghan mo. Marami kayo. Marami po. 89. 89? Opo. Sa Tarragona. Tarragona. May service. May libre pagkain. Meron, pero agahan lang. Almusal lang. Opo. Puta. Almusal lang yung libre. Tanghalian. Pero ang sabi, pag tanghalian daw yung Yung paklans. Oo, paklans. Pero kinain na ng umaga. Kinain namin umaga. Kasi gutom na eh. So hindi kayo nag-almusal sa bahay. So yung pa-imbis na yung dala nyo pagkain pang tanghalian, kinain nyo na lang ng agahan. So wala na kayong tanghalian. Wala po. Naku, puta, hanggang ngayon. Gutom. What Walang type? pera. Wala. Walang pera. Hindi. Alam mo, may nakausap ko kanina ate. May iba binigyan 500, yung iba binigyan 400. Hindi pare-parehas. Wala naman po. Wala. Baka Wala daw sa kanila, oh. Pero pag binigyan ka, tanggapin mo lang. Oo, pera na yan eh. Pera natin yan. Pera natin yan eh. Pera natin, tanggapin mo lang. Pero alam mo na yung boboto mo. Sino yung boboto mo? Sino yung boboto mo? Team Duterte. Team Duterte tayo. Narinig mo kayo na dyan pagdaan Marcos? Nagsigawan yung mga tao Duterte. Nagsigawan yung mga tao, mga kababayan. Duterte ang sigaw. Duterte ang sigaw pagdaan yung Marcos. Naka-live tayo sa YouTube. Grabe, no? Ito yung isang patunay, no? Umagahan. Ito naman isang umagahan, yung isa kaninang slide, gutom. Umagahan naman ito, tapos walang bayad. At pagdaan, nung sino nakaupo ngayon, anak ng Bogi Duterte sinisigaw. May patunay ho dyan. Hindi ho tayo nagbibiro. May mga patunay ho dyan na ang sinisigaw ay Duterte. Mismong sa live. Eto, tignan natin. Panoorin muna natin to. Babalikan natin to mamaya-maya. Ito ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit,
Bagamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga kandidato. Pahiya, no? Sinisigaw ng tao. Mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis. Sipin nyo, no? Ikaw ang nagsasalita, Duterte ang binabanggit. Oh, isang patunay lang yan, mga kasama. Talagang ibang klase ang mga Duterte. Tapos nagkaroon pa ng ganito, ginutom nyo pa. Oh, yari ngayon si Aldo. Siya ang sisisihin dyan. Hindi natin kilala sino yung Aldo. Kasi nakaranas ang taga Davao ng gutom. Tapos yung iba, uhaw. Tapos yung masakra pa din yung kulong. Kinulong. Anak ng tipakalong. Bakit ko kailangan mong kulungin? Ang alam ko sa mga rally-rally na yan. Oo. Malaya sila. Halimbawa, pag nagutom, lalabas sila. Bibili silang pagkain. Kung may pagkain man kayong dala, bigyan yung pagkain. Rally kayo, titipirin yung tao. Di wala nang boboto sa inyo. Lalong-lalo na ngayon, nakitaan na kayo ng hindi maganda. Oo. At tuloy pa natin to para mas maganda. Hindi ka po, nakate. Ikaw po, nagigutong bagit ko. Yun ang anak. Luya, mali. Ako manlibre ka ni mo niya, te. Ayun. Libre na lang daw ni Pambasan Loyal. Nakita ka ng barbecue chicken di ako na daw, kilit-kilit. Oh. Napatay ka pala na rin ko. Luya po ninyo. Kunin ang pera daw tax natin, sabi Wala naman nagbigay. Wala na binigay. Pero bakit mo baka mamaya pa? Kasi kayo na may nakausap ko kayo na ate. Binigyan sila ng 500. Yung iba naman binigyan ng 400. Di pa rin parehas. Yung 4 na bus kanina, asa na yun sila? Ay, malayo. Ayun sila ba? Basta malayo. Sila, binigyan sila, pero kami wala. Kasi yung isang van namin, umuwi na. Hindi na tinapos to. Kasi dalawa na lang kulang din sa aming sasakyan. Kung naabot na yung dalawa, alis na din kami. Wala. Okay. Hindi na tinapos nung mga sumama. Oo, yung 4 na ban sila, 2 na lang yung natira, sila na lang yung natitira. Gutom. Gutom na. Wala pang bayad. Sila yung mga walang bayad. Yung iba daw ay may bayad. Mga 10, ganun. Pero yung isa, umuwi na. Siyam na lang kayo natira, ganun. May ano pa, bus. Nagutom yung ban. Ayaw mga yan. UB Express na yan. Opo. So yun, KPL, FB mo. FB ko, KPL. KPL din FB ko. Ano daw? Pag nang kanina, dumaan si Marcos, nagsigawan mga tao, bangag. Grabe siya. Grabe, makatawa si ate. Uy, ano ba pinunta mo dito? Akala mo kay ano ito? Blur ba tayo dyan? Blur ba tayo? Hindi. Di ba? Ngayon ang mga nangyari doon sa rally sa Davao. Hindi yan katulad ng mga rally ng Team Suka. Talagang maganda, talagang solid ang suporta. Luzon, Visayas, Mindanao, Migrante, OFW, solid po ang pagsuporta kay Tatay Digong sa team ni Tatay Digong. Kaya ang laban natin na ito, straight natin PDP line at yung mga party list na nababanggit ko lagi. Yun ang ipapanalo natin. Kasi pag lahat yan nakaupo, ito bibigyan ko kayo ng isang magandang paliwanag dyan. May makakapasok na 3 kasi siyam lang yung in-endorse ni Tatay Digong. May makakapasok na 3 pero panalo pa rin tayo kung lahat yun nakuha natin. Simula 1 hanggang pang 9 nakapasok. 3, may 3 buraot na hindi natin alam kung sino pa yon. Yung 3 buraot na yon, wala na hunsay-say yun. Doon sa 9. Ang magiging papel lang nun, ganito papaliwanag ko sa'yo. Either babaligtad dyan, o magpapakitang tao. Magpapakitang unyango. Ang 3 na yan. Kasi, ang malakas na pwersa ay 9.
O wala naman sila magagawa pag pinagtulong-tulungan sila ng panalo ng PDP. O, ang gagawin niyan, kung hindi bumaligtad, titiisin yung pakikipagplastikan sa 3 taon hanggang 2028. Ngayon, kung talagang kagustuhan nyo na yung impeachment ay mawawala, ngayon pa lang, magdesisyon na kayo. I-solid nyo ang PDP line. Yan lang ang pag-aasa ng ating BP Sara. Pero kung hindi naman at itutuloy nila makakapalang mukha ng mga Dorobo at Baculaw, hindi pa rin susulong yan kasi tapos na yung 19th Congress. Ang sabi doon sa paliwanag ng ibang magagaling na abogado, hindi yung mga abogaduhan lang pag natapos na yung termino, natapos na yung 19th Congress, hindi na pwede sumulong yan sa 20th Congress. Kung magpapasa naman sila ng panibagong impeachment complaint, hindi na rin pwede kasi within the year, so merong 1-year ban. Halimbawa, ngayon pinail, 2025. Kailan ba pinail? 2024. So, hihintayin pa mag-2026. Saka lang sila pwede mag-file. Ngayon, atin na ang senador. Kahit mag-file pa sila, atin na. Ay basura lang yan. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya kayo mag-isip-isip kayo Huwag kayo magsasama ng mga Baculaw o mga Dorobo. Kung gusto nyo siyam lang. Okay na. Huwag nyo lang dagdagan ng kalaban. Siyam lang iboto nyo. At yung iba naman, yung boboto sa mga nagugustuhan nilang kalaban, mag-isip-isip kayo. Hindi magandang yan. Hindi ko lang alam kung sa bagay, sorry invalid pala pag walang kulang, sorry invalid, magi-invalid yung boto nyo. So siguro pumili na lang kayo ng ng mga yung hindi kilala. Mas okay pa. Kasi ganito pala yan pag ikaw ay nag-shade sa ballot, kailangan kumpleto yung shading mo. Lahat kumpleto. Na-tick mo yun, na-shade mo yun. Kasi kung may blanco, hindi yata babasahin ng machine. Parang hindi siya i-count. Tama pala, Sorry gano'n lang gawin nyo. Magdagdag na lang kayo ng 3 hindi kilala. Ganun lang kasimple. Eto. Bakit nasabi natin na nakitang nakapula? Bakit nga ba? Hindi rin natin alam kung sino nag-utos sa kilala. Ang nakakatawa dito, parang wala na yung uniform nyo. Pula na lang ang gusto yung gamitin. Bakit? Sino nag-utos niyan? Ay alamin natin. Eto na. Pasok natin to. Umani ng batiko sa social media ang kumalat na memo na pinagsusuot ng pula mga pulis may memo na dineploy sa campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Giit naman ng PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Folbe. Higit 1,000 shares na ang larawan na ito sa Facebook kung saan nakalinya ang umano'y mga pulis na nakasuot ng pula. Isa si Attorney Israelito Torion, abogado ng nakadetendeng senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, sa nag-share sa social media. Ayon kay Torion, kawawa naman ang mga pulis na ginawang rallyista ni BBM. Para lang mag-attend sa kanilang rally, ibinahagi niya rin ang kopya ng isang memo kung saan inuutusan ng mga detailed PNP personnel na magsuot ng sibilyan na may touch of red. Kasi naging rallyista na sila po. We do not know whether or not they would like to attend or not. Their opinion was not secured whether or not they would like to attend. Dahil sa pulis sila, napilitan sila umattend. So kawawa. May nag-text sa akin, sir, tayo lang magpakilala na isa doon. So we can understand siguro na ginawang security na ano, pero kung ginawang security, dapat may baril sila at saka naka-uniform. Pero yun kasi iba talaga ang purpose. They were ensuring na meron silang tao at tina-t-shirt ng pula. Sagot naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, walang mali sa deployment na walang dalang baril at pagsusuot ng pula ng mga pulis. Wala na naman mali. Diyos ko po. Lagi na lang walang mali. Po nila para doon po sa naka-schedule po na rally po para sa isang sa campaign sortie po nung Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally po ay nag-request. Hirap magpaliwanag Oo, pag alam mo na kahit mali,
Ang hirap ipatotohanan, sabi ni Aling Ledesma dito. Ang hirap, Oo, hindi bukal sa loob mo. Oo, may 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 request po ang Presidential Security Command ng additional personnel na tatayo po as covert security, at pag tinawag po natin covert security, sir, ay mga nakasibilyan po yan. And as to the question, bakit po sila pinagpula? Normally, sir, these are some of the police strategies na ginagamit naman po natin, not only for this rally also, and even in the other sa ibang mga major events na ating pong kino-cover po ay sa mga covert security po natin ay talaga nagbe-blend po yan sa mga crowds po, sa crowd po na kanilang binabantayan, para hindi rin po mapansin na sila ay covert security. Wala po mga agmas yan. Ang talagang intention lang po talaga niyan ay mag-obserba at magtingin-tingin kung may mga ikakakainalang mga tao na humahalo din doon sa mga crowd po. At yan naman po is part of normal security procedure, at pakiusap natin ay wag na pong halaluan ng politika po. Naglabas naman at ito, press release ng pahayagang Davao City Police. Ayon kay Acting Director Police Colonel Hansel Marantan, nananatiling apolitical at non-partisan ang kapulisan sa Davao. Hinimok rin niya ang publiko na huwag na sumali sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol dito. Mali pa pala yan. Itong picture na yan, mali pa pala yan. Hindi pa pala valid yan. Hindi pa rin tama yan. Mali pala yan. Yung impormasyon na yan, mali. Oo, yung mga nakapula, mali pala yan. Oo, yun lang ang atin, Kasi talagang hirap ipaliwanag pag talagang, mali-mali na yung mga kapaliwanag mo. O hindi nga bukal sa loob mo, sabi na Aling Ledesma. Ito dating video na ito, pero gusto kong kasi ito yung 2022 na nangampanya si BP Sara, Inendorso niya itong si Baculaw. Ngayon, walang utang na loob ang mama. Ito, bibigyan natin yung detalye rito. Para kayo na ang bahalang humusga. Walang boses? Ay, bakit kaya? Bakit wala? Ulitin natin, Ay nag-iiwan. Nabubulo na ako dito. Si Congressman Martin Romualdez, ang susunod natin na Speaker sa House of Representatives, ay nag-iiwan. Nabubulo na ako dito kay 2 beses sinabi ni Ma'am Inday Sara ako maging next Speaker of the House. Salamat po, Ma'am, sa tiwala, sa kumpiyansa sa akin. I am humbled by the mere mention of my name. Madam Sara, maraming salamat sa pagkanhin dito sa Tacloban. Maraming salamat kay President Rudy Duterte. Mula Yolanda hanggang ngayon, tumutulong. At ako po, si Martin Romualdez, ibalik mo ako sa Kongreso para magiging Speaker of the House of Representatives. As per Mayor Sara Duterte. Hindi ako nag-self-proclaim. Hindi ako pinannounce sa MC. Sinabi ni Ma'am. Kaya sana naman mangyari man yan. For Eastern Visayas, for the Republic of the Philippines. Tamang salamat. Hindi ka man lang nahiya, kuya. Yung utang na loob. Nagpasalamat ka dyan sa video na yun. Nagpasalamat ka kay Tatay Digong sa oras na yan. At pasalamat ka kay BP Sara sa mga oras na yan. Anong ginawa nyo? Ganyan. Kaya lagi natin tatandaan mga kasama. Iba talagang nagagawa pag nakapwesto na. Lahat nakakalimutan mo kung sino yung yung tumulong sa iyo. Agaya nung isa, yung kung sino yung nakaupo ngayon. 'Di ba? Hindi niya nakilala ngayon. Tapos nagsasalita pa siya na sabi nga ni BP Sara, anong sabi niya? Ang gaba, nagsaba. Kasi sa Bisaya, hindi ko masyadong sa Bisaya. Minsan nakakaintindi lang ako ng konti. Minsan konti. Pero hindi ako mabebenta. Kagaya nung iba. Di magsaba. Yun na yun. Eto na. Kaya lagi natin sinasabi sa inyo, ang PDP laban, dapat nyo i-priority.
Oo, naranasan na natin. Ilang taon na, halos magtatatlong taon na. Oo, yung mga kagagawa na o ginagawa. Pansin nyo naman, PhilHealth, oo, yung flood control project, yung ginto, yung mga, nangyayari na dyan sa kamara, diba? Tapos yung insertion sa budget. Oo, ngayon nga, pinagpapaliwanag, tapos tayo 10 araw, hanggang ngayon, wala pa, para mga pipi, para mga bingi. Oo, ano na nangyari? Doon naman sa korte, sana, gawin nyo lang yung tama, wag ho kayo matakot, dahil pag upo ng ating BP Sara, malapit na ho. Ito, bibigyan ko lang kayo ng example. Parang ano lang to, parang, ano bang pwedeng pangalan dito, o termino? Kasi pag nanalo ang linyada ng PDP, 9 na senador ang papasok at wala na mga bakulaw at durobo, ganito yan. Oo, maaari lang ha. Ito for example lang. Bagkabaligtad ang sitwasyon. Kung sino pinapa-impeach nila ngayon, baka susunod na buwan, susunod na mga panahon, baka may maghain naman na impeachment laban sa nakaupo ngayon. Ibig sabihin, pag umikot, tapos, PDP lang pa nakaupo, anak ng bugi. Ito na sinasabi natin. Tapos wala na yung mga durobo sa kamera. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Hanggang sa muli mamayang hapon kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo kalimutan pinutin yung bell. At i-bell all nyo para updated ka sa every upload natin. May notification ka matatanggap. Mamayang hapon, abangan nyo po yung upload natin. Bye-bye!